The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "When you see Jerusalem surrounded by armies, know that its desolation is at hand. Then those in Judea must flee to the mountains. Let those within the city escape from it, and let those in the countryside not enter the city. For these days are the time of punishment, when all the scriptures are fulfilled. Woe to pregnant women and nursing mothers in those days, for a terrible calamity will come upon the earth, and the wrathful judgment upon this people. They will fall by the edge of the sword, and be taken as captives to all the Gentiles. And Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles, until the times of the Gentiles are fulfilled. There will be signs in the sun, the moon, and the stars, and on earth nations will be in dismay, perplexed by the roaring of the sea and the waves. People will die of fright in anticipation of what is coming upon the world, for the powers of the heavens will be shaken. And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power in great glory. But when these signs begin to happen, stand erect and raise your heads, because your redemption is at hand." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid na nandito ngayon sa ating simbahan, gayon din na mga kasama natin sa pamamagitan ng live streaming. Kung napapansin ninyo, ang ating mga pagbasa ay tungkol sa pagwawakas, tungkol sa paghuhukom. At ito ay ating babaybayin hanggang sa unang linggo ng Adbyento, ang pagbabalik ng Panginoon at paghuhusga at paghuhukom sa sangkatauhan. Kaya yung atin pong binasa galing sa ika-21 kabanata ni San Lucas, Luke chapter 21 is considered as the apocalyptic message in the Gospel of Luke. Apocalyptic message, ito po ay tungkol sa pagwawakas, na sa maraming tao ay kinakatakutan, sabagat kahindik-hindik, kagimbal-gimbal nga naman ang isinalalarawan ni San Lucas. Pagkasira ng syudad ng Jerusalem, pagguho ng mga gusali, ng templo at mga kabahayan, ang pag-iyak ng mga nanay, ang pagkawalay nila sa kanilang mga anak, ang patayan kaliwat kanan, ang mga bituin, ang araw, ang buwan ay magkakaroon ng maraming kaguluhan. At ito'y mga bagay na nakatatakot sa unang pagtingin. Kasi gano'n naman talaga ang psikolohiya ng tao. Pag may nagtatapos, natatakot tayo. When something ends, we become very afraid of the next. Natatali tayo sa pangitain at pag-iisip na dahil may nagtatapos, may nawawasak, nawawala, may hindi na magpapatuloy, hanggang doon lang tayo. Kasi hindi natin nakikita kung ano ang kasunod ng pagguho, ng pagkawasak o pagtatapos. We don't have the liberty of seeing what will happen after the destruction.
All we care about is that all around us, things are being destroyed, relationships are ending, families disintegrating, societies and civilization is about to come to its end. Pero sa katotohanan, ang mensahe ng ika-21 kabanata ni San Lucas ay hindi tungkol sa pagkasira. Ito ay tungkol sa kaligtasan, sa pagbabalik ng anak ng tao para iligtas ang sanlibutan. And they will see the Son of Man coming in a cloud with power and with glory. Yun ang hindi nakikita ng mga tao. Hindi natin nakikita ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos sapagkat natatali tayo sa ating mga takot. When something ends, we become afraid. Pagka nagtatapos ang mga nag-aaral, nagbibigay po ako madalas ng retreat dati sa mga graduating students. Pagka-retreat at last night ng retreat, expect mo na naiyakan yan buong magdamag. Na para bagang pag nag-iwahiwalay na sila after graduation, ay katapusan na ng mundo. Pero hindi nila nakikita madalas na ang pagtatapos ay pagsisimula din. So maraming beses natatakot tayo sa mga bagay na nawawala o nagtatapos. Ang nakikita natin ay nasisira ang mga pinundar natin o kaya nawawala yung mga pinaghirapan natin. Pero sa katotohanan, sa bawat pagtatapos ay laging may pagsisimula. In every ending, there is a beginning of a greater power and glory that is given to us. We just have the faith to continue and to be faithful till the end. Minsan, hindi pa tapos ang pelikula o ang teleserye, iniiwanan na natin. Kaya tuloy di mo alam kung ano ang nangyari sa kwento. Sa buhay, ganun din tayo madalas. Hindi pa tapos ang kwento, umaayaw na tayo kasi dumadaan na ang bida sa kontrabida na nagpapahirap sa kanya. Pero sa katotohanan, napagtatagumpayan ang lahat. Kung ano man ang nasira, nabubuong muli. Kung ano man ang natapos, may umuusbong at nagsisimulang muli. Ito yung mensahe ng apocalyptic tradition of St. Luke. Yes, things will come to an end, but they are not end as they are beginnings. Laging ang mensahe ng Diyos sa atin, huwag nating katakutan kung mayroon mang bagay na nawawala o nasisira. Sa una, ito ay mahirap tanggapin. Ito ay mahirap unawain. Pero laging ang mensahe sa atin, sa mga nasira, may nabubuo. Sa mga nagtatapos, may nagsisimula. Sa mga bagay na sa atin ay inaalis, mayroong ibinibigay na higit na maganda ang Panginoon. And you will see the Son of Man coming to your life in His power, in great glory. He gives us hope, and we should never give up hoping because He makes all things new in the end.